Hello guys! Dapat magla-live ako kaso ganito na lang. Dive in na tayo agad kasi marami pa akong gagawin. Hindi ko pa alam yung title nito pero as you know naman may idea na kayo. This is to talk about the short hair. Marami kasing mga misconceptions, mga perceptions, at kung ano-ano pa. Dito po sa ating short video, didiscuss natin ang mga bagay-bagay na baka makatulong sa mga kaibigan ko dyan na gusto rin mag-short hair adventure. In fact, very short, extreme haircut adventure. Ngayon, sana naman di tayo mabipolar, no? Sana naman may nadadamot kayo dito. Akong marites lang kayo at gusto nyo makibalita. Go! So, dito po masasagot natin yung mga, alam ko lang po yung mga na-experience ko rin, tapos gusto ko i-share sa inyo. Nabaliw ba ako? Ba't ko naisip yung mga ganito? Advantages, disadvantages of having extremely short hair. Bagay ba ito dahil sa face shape o dahil may vibes ka na pwede dito, or ito ba ay lakasan lang ng loob, ganoon. So marami pa tayong mga opinion, di ba? At even though nag-research na rin siguro kayo na kung sinong awig nyo na kung bagay ba ang short hair sa inyo, naguguluhan pa rin kayo kasi sabi sa isa oval siya, tapos sabi naman sa isa round face siya. Kaloka, diba? So, mga gumawa din kasi yan, mga tao rin. So, bigyan naman tayo ng isip ng Diyos natin. So, tayo na lang mag-compare. Okay. So, just a disclaimer. I believe that all face shapes are beautiful. Just like all hair types. Merong wavy, straight, curly, coily, kinky, can all be beautiful. And in fact, sa statistics, ang mga model natin na nagagandahan ng mga faces, iba-iba din ang face shape nila. Merong round, square, rectangle, ano pa ba, heart shape, oblong like me, at marami pang iba. Diba? Meron pang rare, the rarest of is diamond, pareho ni Jennifer Lopez. At, so, saan tayo mag-uumpisa? So, I have a wavy, frizzy hair type. Now, don't get, if you have a frizzy hair, huwag kayo mag-ano na negative na yun, dahil sabi nga sa curly girl method, no, isang method to sa mga wavy and curly hair, a frizz is just curl waiting to happen. Kaya po, kami mga wavy, ano kasi, beach, yung mga dalawang alon lang, no? Papariban na kayo agad. Huwag ganun. Very rare yon. Nagpapa-digital perm pa nga yung iba eh. Tapos ako naman nasa B2. So, may mga 3 alon kasi kulad yung lola ko. Nanay ko din, wavy din siya, no? At meron naman yung talagang coil, yung parang sa telephone wire na, yung mga panahon dati, di ba, na sa landline, di ba, yung hindi pa wireless, basta yung mga ganon. Ayan. So, paminsan yung frizz, maganda rin yan, kasi maganda ang fine hair, pero paminsan kailangan mo ng volume, di ba? So, pag may frizzy hair ka, okay yan. So, yun ang aking type, wavy frizzy hair. And then I have an oblong face. I'm just turned 50 years old last October 8. So, ganito na nga ang nangyari. Para mabilis itong video. Actually, would you believe, pangatlo ko na to. Pangatlo ko ng short hair to. Sabihin nyo ba kailan? Ebe, nung una, nung ako yung 1 year old yata yun, kinalbo ko ng nanay ko. Dahil manipis daw yung buhok ko. So, hindi ko alam kung kumapal. Hindi naman ako makapal. Medium hair type lang ako. Yung thickness. Pangalawa, nung college graduation, back 1994. So, nauso nun yung kay Pops Fernandez na short hair look siya, 'di ba?
Oh, edi feeling pops na rin tayo, 'di ba? Kahit hindi ganoon ang ilong natin. So baka bumagay. And at the same time, I actually built a concert in college. Kasi weeks or months, college graduation eh. I took up AB Communication Arts. Busy talaga kami. So together with, fine arts band, ano pa yan? Com-Sci, tsaka Com-Arts, no? With Miss Carol Solis. Nag-build kami ng Drugs Will Kill You. So, it's a benefit type of concert na buti pinayagan naman ni Dean Leasing, pero naloka siya sa akin. Bakit daw nagtayo-tayo kami ng mga gano'n? Baka magkarayot, magkasiraan ng mga gamit doon sa Pero sa open park naman kami ginawa yon to benefit a drug rehabilitation of our choice, no? Kasi kami mga Gen X, no? Ganon, may mga rampant din talaga ang mga drugs na noon. So anyway, exposure na rin, volunteer lang naman yung mga rock bands sa PWU at saka sa labas ng mga kaibigan namin na nagpaunlak. So gusto kong i-match yun. So nagpagupit ako nung kay Pops, kay Ricky Reyes Salon sa Makati Square. Nung kinupitan niya ako, sabi ko, iksian mo pa, ha? Sabi mo kay Pops, Kuya, magto-20 pa lang ako kasi 19 pa lang ako nun. Iksian mo pa. Tsaka mag-graduation na rin kami. Kasi feel ko, daming thesis, theater practices, mga ganyan stage play. Tapos may concert pa, diba? So, gusto ko ng new look talaga. Iniksian niya. May layer na rin yun, no? Tapos iniksian pa niya. So, bumagay naman siyempre sa concert, diba? Tapos nag-feminine na lang ako. Nag-classes. Organizer lang naman ako. Hindi naman ako nagtutugtog doon. So, yun yung pangalawa ko. At ngayon naman, ngayong nag-turn 50 ako. Thank you, Lord. Umabot pa tayo ng 50. Unang-una, bakit ko ginawa ito? Pangalawa, unang-una, I like the freedom. So, bibigay natin yung mga advantages. Bakit nga ba attracted yung mga ibang babae sa ganitong klase? No? And it just so happened na yung boyfriend ko of 1 year and 1 year and 2 or 3 months, very creative din. So, very supportive siya. Importante kasi yun eh. 'Di ba? Na paminsan di naman tayo 100% confident sa sarili natin na meron tayong gustong i-accomplish. Pero may mga supporter tayo, 'di ba? May mga detractors din. Thank you rin sa kanila. So, sabi ko gusto ko na, this is the time na gusto ko nang gawin to ulit. Unang-una, I'm fostering kittens. As you know, nag-umpisa to sa accident. At, ayoko masyadong alam mo, wash and go lang ako. Kahit yung wavy long hair ko, akala nila marami akong ginagawa doon. Kuripot po ako. So, nagkataon na bagay lang talaga sa oblong face shape yon, yung long wavy hair, madali siya. Pero tapos once a week lang naman ako nagsashampoo because I've been following CGM method, diba? So, sabi ko, perfect time na. So, I did my research din naman. Di naman ako na basta ganun-ganun na lang. I'm not saying naman talaga na 100% bagay sa akin to. Siguro, na-research ko rin talaga yung klase ng length. So, let's talk about buzz cut. What is a buzz cut? How it differs from pixie. So, makukulangan na ako siguro ilang minutes na lang to. 10 minutes lang kasi itong And then, kung maputol man ako, babalik ako ulit. Okay? So, sasabihin din natin, again, yung mga advantages at disadvantages. Pasensya na kayo kung kalat-kalat to. Sinigit ko lang talaga to ngayon. Kasi marami nagpi-PM sa akin. Diba? Gusto ko rin ng ganyan. So, tignan natin yan. Baka sakaling may madampot kayo dito sa mga pinagsasabi ko. At kung ano nga yung na-experience ko. Na ito na kasi siguro yung pinakamaiksi ko na gawa ay kumpara nung college graduation. Okay, so hintayin natin yung next video. So, hi! Pagpatuloy na natin ito, no? So, again, salamat po sa mga
emotional support ng aking mga friends and acquaintances sa aking nakakalokan journey. So, continuation lang po to kanina, no? Anong advantages na na-experience ko having, unang-una, ang tawag dito, buzz cut or ng mga older times, military cut. Pero, ang nalaman ko dito, iba-iba rin pala ang buzz cut. Parang ang long hair, di ba? Iba-iba ang mga length, merong mga shaggy, merong mga layered, merong mga straight, ganun din pala sa short. So, meron tayong tinatawag na bald, so wala ka talagang buhok nun. At meron ding zero, kung nakita nyo sila, G.I. Jane, di ba? At merong 1. Ito po, number 3. Na ba't ganito yung napili ko? Siyempre, inano ko rin yung nung stylist. Kasi po, ako po ay oblong shape face. Yes, it matters somehow. Pero it's more on the purpose of why you want to do it. Advantages, presko. No? Sa age po na 50, na mga menopausal stage na, prone kami sa, ano ba tinatawag dito? May allergy kasi ako, pasensya na kayo. Prone kami sa, hindi heat stroke. Lahat naman tayo pwedeng may heat stroke. Yung, ano tawag doon? Hot flush. So, maganda rin po ito sa mga kaedara natin, ano? Tapos, nasa point ako nga na nagpo-foster ako ng kittens. Ayoko na masyadong fuzz. Although, hindi naman grabe yung maintenance ko sa long hair ko noon. Once a week lang ako naman nagsha-shampoo dahil gusto kong ma-preserve yung natural sebum. So, ang dali siya. Istylan mo lang, ganyan. Presko. Tapos, konting kilay, konting lip serum. Diba? Pwede na. Konting SPF. Pero, tandaan nyo po, kung if you go shorter than this, skin pa rin po ang scalp. So, kailangan nyo rin mag-SPF. No? Ako, iniwasan ko na lang lumabas sa mga katanghalian. Kung hindi, gaganto na lang ako. Pwede ka namang mag-scarf. Kasi may faces to eh. Yun ang challenge at adventure nito. May faces. Siyempre, ano yan. Tapos, siguro in 1 year, doon ka pala magpipixie. Ganon. Tsaka, gusto ko ng adventure. Kasi para sa akin, you only live once and life is too short. So, nagawa ko na dati at gusto ko pa siyang gawin. So, it's all actually for me. Hindi ko naman sinasabi na pakot ako naman ko sabihin na wala akong pakialam sa opinion ng tao. I still want to look pleasing, but it's more on for myself, okay? Sabi ko nga, one of my bucket list. The freedom, well, as you know, part is may pagka-rebellious din ang ating vibe. No? Pero as long as wala ka namang ginagabalang tao at saka sarili mo hindi naman napapahamak, why not? Yung mga religious, bala na kayo, no? Pero sa akin kasi, ayokong maging mas fariseo pa yung mga iba sa higpit. Para sa akin kasi, hindi na-apply sa modern times. Yung sabi nila, huwag magpahaba daw ng buhok kasi mga prostitutes lang maiksi. Sa panahon yun, hindi mo lahat ng nakalagay sa Bible ay para sa'yo. Okay, fine. Huwag natin pag-usapan yun. But I respect them, I love them sa mga ganun ang kanilang iniisip. Okay, I just don't want to be self-righteous. I just want myself to be who I am because I think Jesus' religion is about love. Yes! Ano pa yung advantages? So, yun na nga, diba? Ang hangin, feel na feel mo. Ang pagligo mo, ayan. Pang 3rd day ko na to eh. Tapos, madali i-maintain, diba? Sa ganyan pa. Siyempre, darating ka sa faces. Siyempre, di ko pa makakwento yun. Hanggat, tagal na yung 1994, diba? Tsaka short hair yun, hindi ganito kaikli. Ngayon, disadvantages. Of course, meron din. Unang-una, kung meron kang asawa, boyfriend, or any significant, even mom mo, kung ganun mo ka-close, o dad mo, mas bata ka sa amin, no? Kami mga 50s, at bawal pa yung ganito, bawal lumabas, gano'n. So, ititignan nyo rin yon kasi ayaw nyo syempre magkaroon din ng away sa relasyon nyo.
may mga lalaki na ayaw talaga ng short hair for some reason, diba? Pero I'm just blessed with a supportive boyfriend who, as a creative being as himself, supports me na ganito. So, thank you to you, Raymond. Ngayon, kung may mga asawa naman kayo, diba, mamimili kayo, short hair o yung maa-attract pa siya sa inyo. Yung mga ganon. Pero diba, siguro naman kung asawa mo na yan, kahit na ano pang buhok mo, diba? Sa pag-uusap nyo na lang yun. I-check nyo lang din yun, no? Una-una, sa mga trabaho, I've been in the call center industry for a decade now. So, wala kami mga rules doon. Ang kalaban mo doon yung lamig. Kasi pinoprotektahan doon yung mga computer, hindi yung mga tao. So, pwede ka na mag-scarf, mag-beanie. At isa pang doon tayo sa advantages, yung mga earrings, di ba? So you can play with that kung ayaw mong magmukhang butch. Kung hindi ka naman butch, I'm not saying it's bad to be a butch, di ba? Pero kung hindi ka naman ganun, mag-lip serum ka. O, ganyan, no? Kay Rosmar. Sa TikTok shop ko. Charot. At meron tayong mga lip tint din, di ba? Treatment na rin kasi to eh. Tapos, syempre kung nasa idaran ko kayo or meron 40s pa lang, 'di ba? May mga white hair na. Hindi man ako dapat magpapakulay talaga dapat eh. Pero lumabas yung mga white hair te. Parang buti sana kung white lahat, 'di ba? Ang ganda silver. Kaso skunk eh. So, kaya ako nagpakulay din. So, hindi natin alam sa mga darating ng araw. Malay ba natin? Pangalawa, attention. Kung ikaw ay napaka-private mong tao, tandaan mo, hindi normal ito, 'di ba? Sa babae. So, expected mo na may titingin. So, as long as siguro hindi ka naman niya binabato or ano ba, do you, parang kumbaga, gano'n. So, talagang makaka-attract siya ng attention. Ako naman kasi natutuwa din ako ng gano'n at kung ano iniisip niya, nang-aasar pa ako. Gano'n. Ngayon, punta na tayo dun sa topic na, so, anong basis, diba? Kasi, in fact, alam nyo ba, na mas ideal itong mga ganitong cuts sa round, square, kasi yung mga kanilang mga ano is balance eh. Like square, diba? Para lang naman yung sides nun eh. Ang round. Pero, ang oblong, mahaba siya. Pag kumuha ka ng tape measure o kaya ng ruler, mas mahaba yung dito. Yung dito, if I'm not mistaken, 9 point something and 6 point ganyan. Kaya nga, hanggang 3 lang ang buzz cut ko. So, kailangan mag-research ka rin. Pangalawa, wala ka siguro disadvantage. Wala kang masyadong maiipitan o masyadong mga changes na gagawin. Ang pwede na lang ay magpalit ka ng kulay, di ba? Tapos, going back to face shape, siyempre kailangan alam mo yung face shape mo. Sa akin kasi, lahat. Think about Kakay Bautista, na comedian. Mahaba ang mukha nun. Hindi ko alam kung ganito ka-short yung book niya, pero maganda sa kanyang short hair. Kakay Velasquez, nakapatid ni Regine Velasquez. Hindi naman talaga mga super beautiful yan, pero hindi naman sila pangit. But they can carry that. Is that with their vibes? It's up to you. You do you. At sa akin lang, sabi ko nga, you only live once. And we are a spiritual being having a human experience. At kapag spirito na tayo, spirito ka na. Wala na tayo mga ganito-ganito na may enjoy mo, di ba? So, do you believe in your whatever your goals is, as long as wala kang sinasagasaan tao, wala kang sinasagasaan na sa sarili mo, di ba? At masaya ka, it gives you confidence and a new inspiration kasi parang reset button ito eh. Just do you. Ewan ko, may nakuha kayo sa mga pinagsasabi ko dito, but I really enjoyed talking about this and just enjoy kung ano yung binigay sa atin kasi every day is a gift from God. Thank you so much. Love you. Bye. Ano, tapos na siya. Makatent lang tayo, diba?